Representative Romualdez rose above the demand by sacrificing himself, setting aside his own interest and choosing the institution above himself. Wow, antindi. Sacrificing himself, parang ang dating si Tambi po ay Jesucristo. Sinakripisyo daw po ni Tambi ang kanyang sarili para pinili niya yung institusyon ng House of Representatives kaysa sa kanyang sarili. Ganyan talaga ang buhay. Palagay na natin nagsakripisyo. Ang tanong, may silbi po kaya ang sakripisyo ni Tambi? May epekto ba sa tao? Yan yung problema eh. Okay, ito naman po ang sinabi ni Bato de la Rosa on resignation, sa resignation po ni Tambi. Is that a sign of guilt? Nagtataka po si Senator Bato kung bakit po nag-resign itong si Martin Romualdez. Kaya ang tanong niya, ito po ba ay nangangahulugan na guilty siya? Kaya siya nag-resign? Dahil ayon pa kay Senator Bato, kung kailan mainit na pinag-uusapan yung pagkakasangkot ni Martin Romualdez at saka nito ni Saldico, tsaka siya nag-resign, no? So, ibig sabihin, yung timing po ng pagre-resign, ang tagal na po, no? Badong, teka lang muna. Di ba matagal nyo nang pinagre-resign si Tambi? Bakit nag-resign at lahat, hindi ka pa rin masaya? Correct. Alam nyo po kung bakit, no? Magre-resign na rin lang siya. Ako ganito eh. Balik ko lang dun sa sakripisyo. Tama yan si Senator Bato. Guilty ba siya? Malamang sa malamang, di ba? Pero hindi na tayo makakapagsabi niyan, yung mga mamamayan eh. Halatang halata naman. Ito lang po ang tanong natin, no? Dito po sa pagre-resign. Alam nyo, may epekto sana yan kung hindi halata. Ang problema po kasi, Mr. Speaker, nag-resign po kayo, ipinahayag pa ninyo sa buong mundo. Mali din yung mga tao ni Speaker eh. No? Dapat nag-resign, tahimik na lang. Sabihin mo na lang na yung mga sinabi mo. Pero bago ka po mag-resign, Mr. Speaker, kagahapon pa po, nalaman na namin, kagabi pa, na ang papalit sa iyo si Congressman D. Pasensya na po, hindi ko talaga kilala si Congressman D. Pero yung problema nga po nito, magre-resign ka na rin lang, no? Para siguro, ang gusto mong sabihin, sige, para malaya nyo na akong maimbestigahan kung gusto nyo akong imbestigahan. Hindi na ako speaker ngayon. Alam po ninyo, ang masama doon sa pagre-resign mo, in-announce pa ninyo sa buong Pilipinas na ang gusto mong pumalit sa iyo si Boji D. Hindi ko po kilala si Boji D. Wala akong ideya kung anong klase siyang congressman. Pero alam niyo po ang lahat ng Pilipino kung ano po ang tingin kay Boji D. Tuta nyo lang. Di ba? Magiging, ang sabi nga ng marami, ikaw din ang magpapatakbo ng House of Representatives through Congressman D. Wala ring pagbabago. Kasi bago ka pa umalis, alam na ng lahat na ang gusto mong pumalit sa iyo si Congressman D. Di, ganun din yun. Yun nga yung purpose eh. Kaya ka hinihingi na mag-resign. Para talagang maging malaya po yung mga mag-iimbestiga kung ikaw yung isa sa pangunahing suspect sa nakawan sa flood control at iba pang mga nakawan sa budget.
eh, dapat hinayaan mo na lang yung proseso. Wala ka ng sinabi na eto gusto kong maging etong gusto kong pumalit sa akin. Kasi nung nagsalita ka na etong gusto kong pumalit sa akin, tapos yun nga ang wala ngang lumaban eh. 'Di ba? So ibig sabihin, kahit hindi namin kilala si Congressman D, wala pa rin po yung purpose. Nawalan pa rin po ng silbi yung purpose ng inyong pagre-resign. Mapoprotektahan pa rin yung interest ninyo. 'Di ba? Mas malala pa nga kasi this time, ang tingin ng mga tao, tuta mo lang to. In fairness, hindi po ko po kilala si Congressman D. Pero ito po ang pananaw ng tao eh. Gumagawa kayo ng hakbang para pagtakpan pa rin yung sarili ninyo. Kung sinabi mo lang na resign, tapos doon pa lang yung mga congressman na mamimili kung sino yung gusto nilang pumalit sa iyo, okay lang yun. Okay lang yun, di ba? Kasi nakita namin nag-resign. Sino kaya ipapalit? Yung mga napapabalita po na gusto na merong konting tiwala pa yung tao. Halimbawa, si Toby Chanco, o sila Prasco, o sila Benitez. Kasi sila yung napapabalita na umayaw sa'yo eh. Diba? Kung isa man lang sana sa kanila, okay to. Yung mga ayaw kay Martin ang umupo. Ibig sabihin, may chance na mahukay yung mga tinatago nyo dyan sa House of Representatives. Yung gusto mo rin na naupo, wala rin pong silbi. Opo, nasa Camp Aguinaldo. Kaya kawawa din po si Congressman D, kahit hindi kilala, galit na po yung mga tao. Ito po, si Puno. Naging si Ronnie Puno, no? Naging attack dog. Tagapagtanggol ni Tambi. Ayon po kay Puno, kita nyo po epekto ng ginawa ninyo. Oh. Walang silbi ang pagre-resign hanggat yung mga tauhan ninyo sa nanatira, hindi pa nga nagsisimula yung investigasyon ng tinatag ni BBBM na komisyon. Eto na po pahayag nito ni Ronnie Puno. Nalilito kasi ako, may dong Puno kasi nun. Sabi niya, absuelto si Martin Romualdez, grace po. Inabsuelto niya. Antindi nitong congressman na to. Absuelto agad. Masyado ko madilim eh. Okay. Ayon po rito kay Ronnie Puno, wala raw pong kasalanan, no? Si Martin Romualdez at saka si Grace po. Nakakagulat naman to si Ronnie Puno. Ang may kasalanan daw po ng mga insertion dyan sa budget, lalo na po sa 2025 budget, kasi yan po yung nai-issue na pinaka-corrupt na budget, ay kagagawan daw po ni Chis Escudero at saka nito ni Saldico, no? Tablado na talaga. Tinabla na po talaga nila to si Chis Escudero. Okay. Ang ibig sabihin, meron akong hinahanap na na salita na tinabla na nila eh. Okay, ayon po dito kay Ronnie po na hindi pa po congressman noon. Bakit nagsasalita ng mga nagsasalita po tungkol sa anomalya nung nakaraang budget ay hindi pa po congressman? Paano mo nalaman na walang kinalaman si Grace po at saka si Martin Romualdez, no? Pero at least mayroon pong nagtatapat kung sino-sino po yung mga nagkutsabahan. 4 daw po yung pinaka-small committee. Hindi ko alam kung ito yung tinutukoy ni Toby Chanco na small committee. Pero ayon rito kay Puno,
yung pinaka ah, nag kumbaga nagpirmi ng budget ay walang iba kundi yung naatasan ng lahat na sila po yung kumbaga magpipinal ng budget ay ito rin pong si Martin Romualdez bilang speaker, si Saldico bilang appropriation head ng appropriation ng House, at saka si Grace po naman head ng finance ng Senate, at syempre si Senate President, dating Senate President Chis Escudero. O ngayon, ayon dito kay Puno, ito pong wala pong hindi po nakikialam sa mga meeting si Martin Romualdez. Si Grace po naman po ay inichipwera daw nila. Pucha, alam na alam. Kasama ka ba ron? Araw ni Puno. Alam ko hindi ka pa congressman last year eh. Pero pagbigyan na natin. Kung totoo man yung sinasabi nito, no? Na walang kinalaman, si Grace po pwede. Naniniwala ako dahil binigyan lang ng boto yan eh. Natuwa na eh. Di ba? Pinagmalaki niya na binigyan tayo ng akap. Pumunta sila ron sa BICAM. Sa BICAM na walang akap ang Senado. Tapos, paglabas nila, tuwan-tuwa siya dahil may akap na raw. Binigyan daw silang mga senador ng akap. Samantalang yung sa Senado, walang akap. Kaya doon ko nakita na tutang-tuta to si Chis, tsaka to si Grace po. Pero iba naman ang kwento nito ni Ronnie Puno. Ang sinasabi naman ni Ronnie Puno, ang nagpasya daw talaga ng budget, etong si Chis Escudero tsaka so Saldico. So very willing po sila na tablahin. Very willing po sila na si Saldico po ay ilaglag. Nilalaglag po nila si Saldico para lang po gusto nilang sabihin na it's all Saldico. Walang kinalaman si speaker dito po sa mga insertion sa budget. Kayo po ba naniniwala kayo? Sino po ang mas kapani-paniwala? Ito pong si Ronnie po na nagsasabi na hindi pa siya congressman noon, pero sinasabi niya ngayon na walang kinalaman si Tamba. Ha? So eto po, mukhang tinatabla na po talaga tong si Saldico, no? Si mismong ang presidential son na si Sandro Marcos ang nagsabi po na bumalik na si Saldico para harapin yung mga problemang naidulot ng lalo na po yung nakaraang budget, no? Ang dami po nagsasabi na ito po ang pinaka-corrupt na budget sa Pilipinas. Kaya mismong si Charis, si Sandro na po, yung nagpapauwi kay Saldico para sagutin yung mga binibintang laban sa kanya, no, na isa sa mastermind dito sa malawakang nakawan, insertion at iba pa. Tandaan po ninyo ang natutuklasan pa lang po natin, yan pa lang pong mga flood control project. Yung mga farm to market road pa, yung mga tulay, kung may mga tulay, yung mga big budget project, yung mga foreign assisted na convert nila, yung mga insertion. Okay, kaya po ngayon, dati hindi nababanggit yung Saldico. Marami na pong bumabanggit ngayon sa pangalang Saldico. O, di ba, nauna na si Toby Chanco. Tapos, yung sa agriculture, si Tio Laurel, pinanatan din si Saldico. Hindi lang pala mga kontrata sa hindi lang po kontrata sa construction, no? Hindi lang po sa mga DPWH nangungontrata ton si Saldico, pati pala
pag-i-import ng isda. Yan po, binulgar din po yan nung Agriculture Secretary. Tapos binanatan, si Magalong din, sinasabi na siya ang isa sa mga mastermind nitong flood control. Kasama si Martin. Ay hindi pa. Siya pa lang pala tinukoy. Hindi pala tinukoy ni Magalong si Martin. Si Magalong pala, si Saldi ko lang. 'Di ba? Oh. Tapos ngayon, eto na si Charis na, si Sandro na. Umuwi ka na raw. Kung hindi, tatanggalin ka bilang congressman. Kung hindi raw, irereklamo sa irereklamo sa anong committee yun? Yung nagpapatanggal sa congressman? Ethics Committee. Ayan. Thank you very much muna kay Bernadette Loimker na nagbigay sa atin ng $10 na pangkape. Okay. Hindi ko alam kung pinagtsatsagaan nyo lang o talaga. Ayan po, no? Sumausaw na naman po si Gadon dito po sa sikat ngayon na si Congressman Kiko Barsaga. Ito po ang sinabi ni Larry Gadon. I just wish Kiko to become more matured to avoid being a laughing stock in HOR and to avoid being ridiculed. Ayan po ang payo, no? Kasi concerned daw ito si Gadon, si Papa Gadon, concerned daw siya dahil kakilala niya tong mga magulang nitong mga ni Kiko Barsaga. Sinagot naman po siya ni Kiko. Yan. Ito po ang sabi ni Kiko, you could not prevent President Marcos from becoming the biggest laughing stock in our country. Why should I listen to your advice? Oo nga naman, no? Hindi mo nga napipigilan si BBM na siya po ang pinaka malaking katatawanan ng Pilipinas. Alam niyo po, tama po riyan si Kiko Barsaga, no? Bakit po nakakatawa, no? Yung pong pinupunan niya. Kasi po, eto lang po ang tanging presidente na hindi po kayang solusyonan, no? Tanging presidente po na hindi kayang solusyonan yung mga problema sa kanyang administrasyon. Ang ginawa po, total hindi niya masolusyonan, binanatay. Halimbawa po ito sa flood control project, di po ba? Napakasimple lang po. Hindi niya na kayang malusutan yung flood control project. Akalain mo binanatan. Siya pa yung nag-expose eh. Kaya tama to si Kiko Barsaga, wala lang masyadong umiintindi sa atin. Pero teka muna, bakit ba naroon pa rin ako sa unahan? Narito na tayo kay Kiko Barsaga. Okay, yan ang problema sa nagpapaka-high-tech eh. Yan ang problema kay BBM, di ba? Nakakatawa. Gobyerno niya yan eh. Gobyerno niya, ang problema ng gobyerno niya, no? Hindi niya malutas. Siya, nakalimutan yata na siya yung presidente. Yun yung problema pag yung presidente, hindi talaga marunong magpresidente. Pucha, siguro tindi nitong problema ng ng flood control na to. Banatan ko nga. Naalim po nga ata siguro, nagising minsan. Puta, bakit ba? Mr. President, kayo po ang presidente ng Pilipinas. Tapos, eto pa malupit, tinanong siya, no? Ano po masasabi nyo at marami nagrarally? Ha? Ano po nangyari? Nakalimutan niya siya yung presidente. Kaya sabi ko nga, pucha, ikaw ang presidente ng Pilipinas, tapos
ikaw ang unang bumabanat sa flood control project. Eh, ikaw yan. Eto pa, may nagtanong sa kanya. Ano po masasabi niyo at parang ang tanong yata dumadami na yung mga nagrarally. Ano po masasabi niyo? Eh kung hindi nga ako presidente, magrarally din ako. Kaso presidente. Ayan, gadong. Gadong. Gadon. Hindi ba nakakatawa yan? Ano gagawin natin dyan, gadon? Nabibigla siya pag tinanong, you know? Eh ano pong masasabi niyo sa mga nagrarally? Kung hindi nga ako presidente, sasama din. Mr. President, no, ganito po ang buhay ng presidente. Pag nakita po ng mga tao, yung mga problema po ng Pilipinas, kaya po kayo presidente, lulutasin niyo po. Eh hindi po, ang ginagawa niyo nakikibanat kayo, sabi niya. Pumunta doon sa may Bulacan, kumuha ng semento. Eto, tingnan niyo to. Oh, 'di ba? Nagdurog ng semento. Puta, sabi ko, ikaw presidente. Binabanatan mo yung sarili mong gobyerno. Tapos gusto niya pang mag-rally laban sa sarili niyang gobyerno. Anak ng tinapay, oh. Akala niya siguro si Digong pa yung presidente ngayon. Wala talaga tong ating mahusay na president.